Nagdulot ng hebigat na traffic ang pagpapailaw ng Christmas tree sa isang barangay sa Cebu City. May pa-catering pa kasi sa gitna ng kalsada. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Matinding traffic ang bumulaga sa mga motorista sa kahabaan ng Natalio Bacaso Avenue sa Barangay Bulacau, Cebu City kagabi. Umabot sa 7 kilometro ang haba ng trapiko. Ang mga motorista, 3 oras na tenga. Ang punot dulo niyan, ang pa-catering na ito na isang lane lang naman ang sinakop. Dagsa ang mga taong kumakain sa mga nakahilirang lamesa. May traffic enforcer pa. Apil na pag-enforcer ka o nakatan. Ang pa-catering na yan, bahagi pala ng Christmas tree lighting event sa lugar na inisyatibo raw ng mismong city government. Ayon sa barangay, naipaalam naman daw ito sa Transportation Office ng lungsod. I asked the organizer, is this well coordinated with CCTO? Yes, because kanang dato sa Cebu City government program in line with the Pasko sa Dakbayan 2023. Pero itinanggi ng city government na sila ang pasimuno ng catering. Ang Barangay Bulacau daw ang nagsagawa nito. Ayon naman sa City Transportation Office, pagpapailaw lang ng Christmas tree ang ipinagpaalam sa kanila at hindi ang mag-party sa gitna ng kalsada. There was no coordination. The event was only for Christmas tree lighting and there was no request or for having a street party. Any kind of obstruction in the roads and sidewalks is strictly prohibited. Bawal yun. Hindi rin daw nila tauhan ang mga nakasuot ng traffic vest at nakitang nakikikain. Ayon naman sa Traffic Management Council ng lungsod, walang permit ang nasabing pagpapasara ng kalsada. Giit pa ng mga otoridad, hindi basta-basta maaaring magpasara ng kalsada kung walang permit. Pag meron kayong mga ganun na mga events, mag-request kayo sa CCTO. You can have it on the sidewalks, not at the center of the road. Mag-iimbestiga ang Traffic Management Council ng Cebu para matukoy ang totoong organizers ng event. Posibleng maharap sa kasong administratibo ang mga mapapatunayang sangkot. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.